Ka-express, nagulantang ang buong basketball community sa biglaang pagbago at matinding spekulasyon na bumulaga sa Gilas Pilipinas lineup. Sa harap ng nalalapit na FIBA Asia Cup, tila may bagong kabanata tayong sasalubungin. 4 na bagong players ang misteryosong ipinapasok sa Gilas training pool na siyang nagbibigay ng sari-saring hulaan kung sino ang makakapasok sa coveted 12-man roster. At ngayon, isang pangalan ang umugong ng napakabilis na posibleng maging pinakamalaking sorpresa sa lahat. Walang iba kundi si Renz Abando. Ang usap-usapan na si Renz ang papalit sa pwesto ni Kai Sotto ay talagang ginulat ang lahat at nagpakaba ng maraming fans, lalo na't kumpirmadong hindi makakalaro ang higante ng Gilas na si Kai sa Asia Cup dahil sa kanyang injury. Isipin nyo, isang athletic guard at wingman ang papalit sa isang big man. Ito ba isang matinding pahiwatig na may radical na pagbabagong magaganap sa strategy ni Coach Tim Cone para sa Gilas? O simpleng pagpapakita lang ng lalim ng pool ng ating talento? Alamin ang detalye ng nakakagulat na usap-usapan na ito at kung paano nitong posibleng baguhin ang ating pananaw sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Nagulantang ang buong basketball community sa biglaang pagbabago at matinding spekulasyon na bumulaga sa Gilas Pilipinas lineup. Habang papalapit ang FIBA Asia Cup, isang bagong kabanata ang sasalubungin ng ating pambansang kupunan. Nauna na nating kinumpirma ang nakakalungkot na balita na ang ating higanteng pag-asa na si Kai ay siguradong hindi makakalaro sa nalalapit na FIBA Asia Cup dahil sa kanyang ACL injury. At eto mismo ang nagbukas ng puwang sa 12-man roster ni Coach Tim na alam nating hindi basta-bastang mapupunan. Pero ang hindi inaasahan ng marami, 4 na bagong players ang misteryosong ipinasok sa training pool ng Gilas at ang kaganapang ito ay nagbigay agad ng sari-saring usap-usapan kung sino-sino ang makakapasok sa listahan ng mga manlalaro na sasabak sa Asia Cup. At ngayon, isang pangalan ang biglang umugong ng napakabilis na posibleng maging pinakamalaking sorpresa sa lahat. Walang iba kundi si Renz Abando. Ang usap-usapan na si Renz ang papalit sa pwesto ni Kai ay talagang ginulat ang lahat. Nagpakaba ng maraming fans. Bakit nga ba? Dahil si Kai ay isang sentro, isang 7'3" na big man na may kakayahang mag-block at mag-rebound, samantalang si Renz Abando ay isang athletic guard at wingman na mas kilala sa kanyang bilis at depensa sa perimeter. Ang positional mismatch na ito ay siyang nagpapataas ng kilay ng marami at napapaisip kung anong radikal na pagbabago ang magaganap sa Gilas. Well, ayon sa mga ulat, kasama si Renz Abando at RJ Abarrientos, pati na rin sina Xavier Lucero at Roy Rosario sa mga bagong players na idinagdag sa pool. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Gilas coaching staff na palaging maghanap ng paraan para mapunan ang anumang kakulangan at mapalakas pa ang kupunan. Ang biglaang pagpasok ng mga pangalang ito sa pool ay nagpapakita ng dynamic na pagbabago sa Gilas. Hindi ito nakadepende sa isang player lang. Sa halip ang Gilas ay naghahanap ng mga players na kayang umangkop at magbigay ng iba't ibang dimensyon sa laro. Ang sitwasyon ni Kai ay nakakalungkot, pero ito rin ang nagbukas ng pinto para sa ibang players na patunayan ang kanilang halaga. At ang tanong ngayon, sa gitna ng mga pagbabagong ito, paano magiging handa ang Gilas para sa Asia Cup? At paano babaguhin ni Coach Tim ang kanyang diskarte sa pagkakaroon ng mas mabilis at versatile na lineup? Ang buong bansa ay nag-aabang sa susunod na kabanata ng Gilas na tila laging may inihandang sorpresa para sa lahat. Kaya nga sa gitna ng pagkabigla ng marami, bakit nga ba si Renz ang pangalan na umuugong bilang posibleng papalit sa pwesto ni Kai sa 12-man roster ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup? Well, hindi ito direktong positional replacement, kundi isang strategic na pagpipilian na siyang nagpapakita ng bagong direksyon para sa kupunan. Kilala si Renz bilang isa sa pinaka-athletic at high-flying players ng Pilipinas. Ang kanyang kakayahang mag-transition defense, mag-block ng shots mula sa perimeter, at tapusin ang play sa rim ng may kalakasan ay nagbibigay sa kanya ng international reputation. Naging standout siya sa Korean Basketball League o KBL, kung saan siya nagpakita ng consistent na performance bilang isang two-way player. Ito ang mga katangian na lubos na pinahalaga ni Coach Tim, lalo na sa isang kupunan na kailangan ng versatility at energy. At ang posibleng pagpasok ni Renz sa final lineup ay nagpapahiwatig na mas nanaisin ni Coach Tim ang isang mas mabilis, mas versatile at defense-oriented na lineup.
Hindi siya ang magbibigay ng parehong interior presence ni Kai, pero ang kanyang kakayahan sa depensa at mabilis na transition ay maaring magbigay ng ibang uri ng problema sa mga kalaban. Maaring mapatupad ni Coach Tim ang isang small ball lineup o mas mabilis na rotation na makakapagod sa mga big man ng kalaban. Ang pagiging positionless ni Renz ay nagbibigay sa kanya ng bentahe. Kaya niyang dumepensa mula sa front guard hanggang small forward at sa minsan ay kaya pang ang depensahan ang mas malalaking players sa loob. Ang kanyang energy ay nakakahawa at ito ay isang aspeto na laging hinahanap ni Coach Tim sa kanyang mga players. Sa isang torneo tulad ng Asia Cup, kung saan bawat minuto, bawat possession ay mahalaga, ang kakayahan ni Renz na magbigay impact sa magkabilang dulo ng court ay lubos na kinakailangan. Bukod pa rito, ang karanasan ni Renz sa mataas na antas ng competition sa KBL ay naghanda sa kanya para sa international competition. Sanay na siya sa physical na laban at sa mabilis na pace ng pro basketball. Hindi siya mangangapa, kaya habang malaki ang kawalan ni Kai, ang pagpasok ni Renz sa usapan ay nagbibigay ng bagong pag-asa at hindi lang niya mapupunan ang isang spot sa roster, posibleng baguhin niya mismo ang dynamic ng gilas at ipakita ng mga kalaban ang kanilang bilis at agresibong depensa. Ito ang patunay na ang Gilas ay laging merong plan B at ang plan B na ito ay puno ng sorpresa. Kung tuluyang makakapasok sa Renz Abando sa 12-man lineup ng Gilas, malaki ang implikasyon nito sa strategy ni Coach Tim para sa FIBA Asia Cup. At ang pagkawala ni Kai ay nag-iwan ng butas sa interior, pero ang posibleng pagpasok ni Renz ay nagpapahiwatig na maaring pumunta ang Gilas sa isang mas small ball at versatile na diskarte. Ito ang magiging isang malaking pagbabago sa dating mindset na laging merong isang dominanteng sentro. At ngayon, ang depensa ay maaring mas maging agresibo sa perimeter at ang opensa ay mas maging fluid at nakasentro sa movement. Magandang pagkakataon din ito para sa ibang big man sa pool tulad ni Junmar Fajardo, AJ Edo, Japit Aguilar na mag-step up at magbigay ng kanilang kontribusyon. Ang pagdami ng versatile forwards ay magbibigay kay Coach Tim ng maraming options sa matchup. Ang FIBA Asia Cup ay isang matinding pagsubok at ang bawat desisyon sa lineup ay mahalaga. At ang spekulasyon tungkol kay Renz Abando na pumalit kay Kai ay hindi lang basta balita. Ito ay sumasalamin sa evolution ng Philippine basketball. At sa huli, ang pagiging bukas ni Coach Tim sa bagong kombinasyon at ang willingness ng mga player na umangkop ay siyang magiging susi sa pagbibigay ng ginulat na performance ng Gilas sa Asia Cup. Ang buong bansa ay umaasa na ang mga pagbabagong ito ay magdadala sa atin sa tuktok ng Asian basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.